Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John chapter 12 verses 24 hanggang 26. Pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon, ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. The key to revival and spiritual fruitfulness. At dito po sa teksto natin, may itinuturo po ang Panginoong Hesus na napakahalagang prinsipyo para maranasan po natin yung revival at tinatawag na spiritual fruitfulness. At kung maalala po ninyo dun sa Matthew chapter 10 verse 8, may sinabi po siya na ganito, "Freely you have received, freely give." So naririto po yung susi para maka-experience po tayo ng constant na revival sa buhay na ito. At hindi aandap-andap yung ating spiritual life. Lagi po tayong mamumunga. At dito po pinapaliwanag ng Panginoong Hesus na dapat daw po mamatay tayo sa ating pagiging makasarili. Yun po ang tinutukoy niya dyan sa verse 24. Kaya ang isang tao daw po na labis na nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Yun po ang explanation ng verse 25 doon sa sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 24. Kaya napakahalaga po kasi nung pagkaunawa natin na dapat po tayo po ay hindi na nabubuhay para sa ating sarili lamang. Yun po ang sinasabi ng Romans chapter 14 verse 7. For none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. Dapat po tularan natin ang Panginoong Hesus. At alam niyo po, ang kalaban po ng revival ay yung pagiging makasarili. Inuuna natin palagi yung ating sarili. Ang tawag po dyan ay self-preservation. Yung sinasabi sa verse 25. Kasi akala natin, yun ang susi para tayo po ay sumaya. Pero baliktad po nangyayari. Sa halip na lumigaya ka, sumaya ka, ikaw ang nadidepress. Ikaw yung nagiging unfruitful at hindi mo nararanasan yung totoong revival sa iyong buhay. Kasi ang hadlang pala dyan ay yung tinatawag na selfishness na nagmamanifest through self-preservation. Kumbaga, mas gusto natin mamuhay doon sa comfort zone. Kaya ang tawag po sa atin, yung tinatawag na me generation, I, myself, me, ang lagi nating inuuna. Ang slogan natin, yung love me, help me, serve me, understand me, feel me, satisfy me. Laging may me sa dulo. Akala natin doon tayo liligaya. Pero ang tunay palang revival, magsisimula yan kapag ibinibigay mo na yung sarili mo sa iba. At kung ano yung tinatanggap mo mula sa Diyos, sinishare mo. Kaya mapapansin nyo po, pagka ganyan po ang Kristiyano, talagang di siya makaka-experience ng spiritual revival and fruitfulness sa kanyang buhay. Kasi alam niyo po na sa panahon natin ngayon, napakasarap dun sa comfort zone. Atin tayo sa church kapag maganda yung building, malamig, naka-aircon, di po ba? Gusto natin yung magagandang mga music ang napapakinggan natin, mga taong magaganda ang kalagayan sa buhay, yun ang nakakasalamuhan natin. Ayaw nating umalis dun sa comfort zone. Kaya naalala ko kami noon, nagtitipon lang kami sa ilalim ng puno. Naglalagay lang kami ng tolda at mga bangko. At ang instrumento namin gitara lang at yung tamborin. Pero nakaka-experience kami ng revival. At umuwi kami na puspos ng espiritu, nakaka-experience pa ng signs and wonders. Marami ang gumagaling sa karamdaman. Kasi doon ko nakita po mga kapatid na minsan alam niyo po yung pagiging Kristiyano natin,
Eh, yung Kristiyano na gusto natin lamang yung comfort eh. Ayaw nating umalis doon. At alam ng Diyos yun. Ano po, pag mali yung kalagayan ng ating puso, ano po, talagang di po tayo makaka-experience ng revival. Kasi doon po nagsisimula sa kalagayan ng ating puso ang revival. Kaya alam niyo sa Biblia, ang sabi sa Mark chapter 10, verse 43 ay ganito, "Whoever wants to become great among you must be your servant." Tinawag tayo para maging servant kung gusto natin maging dakila sa paghahari ng Diyos. At ang sabi sa verse 44, "Whoever wants to be first must be slave to all." Ito ang sikreto. Na po, kapag ang isang tao ipinaglilingkod niya yung buhay niya para sa iba, no? Aalis ka doon sa comfort zone mo. Doon mo mai-experience ang paghahari ng Diyos. Kaya naalala ko yung sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10. "Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms." So, kaya tayo binigyan ng Diyos ng mga kaloob sa buhay na ito. Resources, even yung mga bagay na tinatangkilik natin ngayon, para gamitin natin sa paglilingkod sa ibang tao. So, kasama na dyan yung mga talents natin, yung mga gifts natin, at maging yung ating kayamanan. Kaya alam niyo po, ganun po ang totoong pagka-experience po ng revival. Kapag willing ka nang ibigay yung sarili mo sa iba, or ibinibigay mo yung sarili mo sa iba, dun darating yung pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Kaya alam niyo yung Proverbs 11:25, totoo po yan. Ang sabi diyan, "He who refreshes others will himself be refreshed." Gusto mo ng revival? Gusto mo constant lagi nararanasan mo yung kapuspusan ng Diyos sa iyong buhay? I-refresh mo yung ibang tao. At ang Diyos na ang bahalang mag-refresh sa iyo. Kaya alam na natin ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Siya pa yung example na pwede nating sabihin na nakakaranas ng totoong spiritual revival. Bakit po? Kasi sabi sa Acts chapter 20 verse 35, "It is more blessed to give than to receive." Mas bless yung taong nagbibigay, nag-share. Hindi makasarili. Kundi inuunawa niya yung kalagayan ng iba at siya yung nagbibigay, tumutulong sa iba. Kaya napakagandang prinsipyo po niya na ang example, tandaan niyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sa Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served." Sabi diyan, ang anak ng tao hindi naparito upang paglingkuran, but to serve and to give his life as a ransom for many. So today, ang tinuro ko naman sa inyo ay isang ministry hack. Kung gusto nyo lagi kayong revive at fruitful po sa inyo pong ginagawa, spiritually, ay matuto po tayong ipaglingkod yung ating buhay sa iba. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.